Nagkakamali. E di kilalanin natin ang isa't isa. Ang lakas ng loob mo. Pati gamit ko, ninakaw mo. Nalaman niya talaga. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Alam mo. Alam mo ba ang parusa sa magnanakaw? 5 kabayo. Hati-hatiin ang katawan. Bitawan mo ako. Anong gagawin mo? 5 kabayo, o di kaya ay hasyan. Itatali ang ulo at katawan sa 5 karwahe. Tapos papatalunin ang kabayo sa magkakaibang direksyon. Hahatiin ang katawan sa 5 parte. Baliw ka. Ninakaw ng taong ito ang token ko, ginamit ang hukbo ko ng walang permiso. Sasabihin mo bang dapat siyang mamatay? Bitawan mo ako. Tao, Gino. Pakiusap, patawarin mo ako, Gino. Gino. Pakiusap, patawarin mo ako, Gino. hindi na nakakatuwa kapag ginamit mo ulit ang parehong paraan. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako, hayop ka. Bitiw. Subukan mong murahin ako ulit. Hayop ka. Kung may lakas ka, patayin mo na ako. Anong klaseng lakas ang pang-aapi sa babae? Huwag kang mag-alala. Kapag pumatay ako ng babae, hindi ko ginagamit ang kutsilyo. Ano ang ginagawa mo? Opo. Ano ba talaga ang gusto mo? Nakita ko na ang katawan mo, syempre pakakasalan kita. Hindi ako magiging kerida. Hindi ka mapapahiya bilang kerida ko. Binabalaan kita. Huwag mo akong hawakan. Ako ay ang nobya ng ikalawang komandante ng militar. Kung hahawakan mo ako, hindi kanya patatawarin. Close kami. Maniwala ka ba? Kahit patayin kita, wala siyang sasabihin. Ang swerte ko. Hihiramin kita. Ano na namang kalokohan ang ginagawa mo? Ang sakit ng paa ko. Kargahin mo ako. Sobrang sakit talaga. Ang bilis mo namang magbago ng mukha. Mas mabuti na ang maging kerida kaysa mamatay. Venmian, lumabas ka. Walang modo. Lumalabas ka para makipagkalokohan sa lalaki. Ang ingay niya. Venmian, nahuli ka ng gayon. Tingnan natin kung paano ka magpapanggap sa harap ng ama mo. Pasensya na, Gino. Hindi ko alam na ikaw pala. Dapat akong mamatay. Zeno,
Sino ka? 10 segundo. Kung hindi kayo alis, huwag na kayong umalis. Dayang paglalayo sa kalaban. Ang Wenmian ay talagang katulad ng pangalan niya. Isang lobo na nakabalot ng balat ng tupa. Siguradong isusumbong ako ni Wen Chanchan sa ama. Kung papasok ako ngayon, para na akong naghulog ng sarili sa bitat. Ama, hindi ako nagsisinungaling. Nakita ko mismo ang babaeng Wenmian na yon, sa Peacock Ballroom na nakikipagtalik sa lalaki. Imposible. Pumunta si Mianer sa Chuloj para magpagawa ng damit ngayong araw. Paano siya makakapunta sa ganoong lugar? Kuya, bakit pati ikaw ay tumutulong sa babaeng iyon? Ama, kung hindi ka naniniwala, puntahan mo ngayon ang kanyang kwarto. Tiyak na nasa labas siya ngayon at nakikipagkalokohan sa ibang lalaki. Hindi pa siya umuwi. Si Zheng Pingtianchan ay hindi nagsisinungaling. Baka dapat tingnan natin. Ina, hinahanap mo ba ako? Ikaf, bakit ka nandito? Hindi ba dapat nasa Peacock Ballroom ka? Ate, ano ang sinasabi mo? Pagkatapos ko mapagawa ng damit kaninang umaga, diretso na akong umuwi. Paano ako makakapunta sa ganoong lugar? Ginoo, ito ang damit na ipinadala ng Chuloj. Sabi nila, ikalawang dalaga ang nag-order nito kaninang umaga. Impossible ito. Nakita kita ng... Ang lakas ng amoy ng alak. Ama, naamoy mo ba? Walang hiya ka. Sa tingin ko, ikaw ang laging nakikipagkalokohan. Bilang babae, dapat ay hindi ka lalabas ng bahay. Laging naglilibang, wala kang kahihiyan bilang anak na may kaya. Magdala ng latigo. Ina, Ate, baka may ibang dahilan ito. Baka uminom lang ng kaunti sa bahay. Umalis ka. si Zheng Pingtianchan ay iyong tunay na anak. Ano ang balak mong gawin? Umalis ka. Sasabihin ko sa iyo na laging maglaro. Pagkatapos nito, hindi ka nalalabas. Ina, sa pagkakataong ito, ayaw ko nang maging biktima. Gusto kong maging tagahawak ng latigo. Ano ang ginagawa mo rito? Ek, syempre, dinalhan kita ng gamot. Alam mo ba, kapag hinampas ka ng latigo ng ama, masakit din sa puso ko. Walang hiya ka. Huwag kang magpanggap. Noong inabot mo ang latigo, dapat mong isipin, na balang araw, babalik din sa iyo ang latigong iyon. Ina, ang babaeng iyon ang may kasalanan nito. Siya ang may kasalanan. Huwag kang mag-alala, hindi ko ito palalampasin, anak. Ina, ano ang balak Montag? Bukas ay ang sayawan sa bahay ng gobernador. Titingnan ka o. Kung ito ba ay salusalo para sa kanya o ang huling hantungan niya. Salusalo para sa hipag mo,
Hindi ka bababa para anyayahan siyang sumayaw? Ayaw ko ng sumayaw. Tatay. Ang sayaw na ito ay espesyal na inihanda ng bahay ng gobernador para kay Mianer. Lumaki si Mianer sa probinsya. Baka hindi siya magaling sumayaw. Ano pong sinasabi ninyo, Hino? Payat at maganda ang katawan ni Mianer. Tiyak na maganda siyang sumayaw. Isang batang galing probinsya, paano siya makakasayaw? Kung malalaman ng pangalawang komandante. Na ganito kayo Lox si Mian. Binibining Vin. Sige na. Naku, ang unang sayaw, hindi man lang sinamahan ng pangalawang komandante ang kanyang nobya. Parang hindi niya gaanong pinapansin ang kanyang nobya. Tama. Wen Mian, kapag nasa harap ka na ng lahat, at nagmukhang tanga, tingnan natin kung gusto ka pa ng bahay ng gobernador. Ang batang ito ay marunong palang sumayaw, pero ano ang silbi niyon? Ang totoong palabas ay nasa huli. Ang hipag mo ay hindi lang maganda, magaling pa sumayaw. Kuya, Sverte Montag. Ang galing mong sumayaw, kuya. Pwede ba tayong sumayaw, kuya? Sige. Tsian. Ta. Kuya, Ta. Ang ganda ng sayaw mo, Binibining Wen. Dumating ang pangalawang komandante. ang aking nobyo. Siya pala. Binibining Wen. Nagkita na naman tayo. Kilala mo ang pangalawang komandante? Tatay. Palagi lang akong nasa bahay. Paano ko siya makikilala? Mali ang pagkakilala sa akin ng pangalawang komandante. Dapat talagang ipatingin ang utak ng pangalawang binibini. Hindi pwede. Hindi na ako pwedeng manatili dito. Kung mahuli niya ako sa pagnanakaw ng baril, tapos na ako. Mian Ea. Kuya, ang sakit ng paa ko. Naipit ba ang paa mo? Ganito na lang, ihahatid na kita pauwi. Abala. Maraming doktor sa bahay ng General. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako.
Hindi ko inakalang napakalapit pala ng loob ni Second Young Master sa kanyang nobya. Ang swerte ng pamilya Wen sa anak nilang babae, isang tao lang ang umangat. Lahat ay sumama na rin. Bakit hindi na sumasakit ang paa mo? Second young master. Isang lalaki at isang babae magkasama sa iisang silid. Hindi tama. Hindi tama. Nung hinahalikan mo ako, bakit hindi mo naisip na hindi tama? Bakit ka tumatakbo? Ang sugat sa paa ay malaking bagay, kailangan ng 100 araw para gumaling. Ang pamilya Wen ay isa sa mga mayayaman sa Jiangsheng. Saan mo natutunan ang mga gawaing ito, pagnanakaw at pandaraya? Young master. Matagal lang nasa loob ng bahay si Mianer. Hindi pa niya nakikita ang mga bagong bagay na ito. Kaya gusto niyang kunin para tingnan. Ano ang gusto mong gawin, Mrs.? Narinig ni Mianer. Ang posas na ito ay hindi lang para sa mga kriminal. Kaya turuan mo ako, Mrs. Ano pa ang ibang gamit nito? Ganito ba ang paglalaro nito? Talagang maraming alam ang misis, higit pa sa karaniwang tao. Nandiyan ka ba? Tumahimik ka. Bubuksan ko na ang pinto, papasok na ako. Kuya, ito ang gamot na inihanda ko para kay Ate Mian. Nasaan na ang at ko? Malaki na si Jero. Nakikialam ka na sa mga gawain ng kuya mo. Si Ate Mian ay hindi tulad ng mga babae sa labas. Kuya, huwag kang magpakasalimuha. Bastos. Ang matalinong kuneho ay may 3 lungga. Ano ang balak mo, Mrs.? Ganito ba ang laro? Tingnan natin kung paano ka maglaro. Paano ka? Ang galing ng kagandahan mo sa medisina. Nahilig. Anong balak mo? Hindi ba't ikaw ang nagsabing gusto mong makita kung paano ako maglaro? Huwag. Huwag.
Talaga bang gusto ng ikalawang komandante? Ibibigay ko sa iyo. Hiling ko lang sa ikalawang komandante. Huwag mong ipaalam ito sa aking ama. Kung malaman niya na nawala ang aking pagkabirhen bago ang kasal, siguradong papatayin niya ako. Magbihis ka, umuwi ka. Bastos. Isang dalagang hindi pa kasal, ang ganyang kalagayan ay hindi maganda. Ang katayuan bilang nobya ay makakatulong sa akin upang magkaroon ng otoridad. Ngunit ang pagmamahal ng komandante ang tunay na nakamamatay. Anong balik emo? Ama, walang silbi ang anak mo. Bago pa man ako ikasal, nawala na ang aking pagkabirhen dahil sa komandante. Ano ang sinasabi Montag? Ikalawang komandante, ginahasa niya ako. Hindi ko inakala na sa isang pagkikita lang, ikalawang komandante ay nagkagusto na agad kay Mianer, tangang bata. Ang laking swerte na magustuhan ng ikalawang komandante. Napakalaking biyaya. Kanina, AMA, hindi ka ba nasaktan? Wenseng King sa iyong puso. Ang pagkabirhen ng babae ay parang bagay na pwedeng ibenta. Binibining Wen. Kanina'y humihingi ng awa sa akin na huwag ikalat. Ngayon ay biglang. Isinumbong ako kay Wen Zhenqing na kinain ko ang kanyang pagkabirhen. Talagang isa kang mapanlinlang na tupa. Mabilis kasing umalis si Binibining Wen. Naiwan ang kanyang pabango sa kwarto ko. Narinig ko kanina. Kung ayaw mong aminin, hindi ka pipilitin ni Mianer na panagutan ito. Ang kasunduang ito, pwede nang kanselahin ng komandante. Kanselahin ang kasal. Paano naman mangyayari yon? Love at first sight ako kay Binibining Wen, hindi ko napigilan ang sarili ko. Pasensya na sa nangyari. Kasalanan ni Tehe. Pangalawang komandante. Ano ba yan? Huwag kayong mag-alala. Lahat ng nararapat na seremonya at pagkilala, hindi ko ito kakaligtaan. Tao. Ihatid sina Binibining Wen at Ginoong Wen pauwi. Walang modo ang babaeng ito. May sugat pa ang ate, natural lang na mainit ang ulo. Bisitahin natin siya. Tingnan mo naman ang sarili mo. Wala kang kaarte-arte ng isang dalagang may pinag-aralan. Kasalanan ng babaeng ito, siya ang dahilan kung bakit nasira ang mukha ko. Alam niyang babagsak ang ilaw, pero pinagpalit niya ang partner. Para si Rain ako. Unang bisis ni Mianer pumunta sa bahay ng komandante. Paano niya malalaman na babagsak ang ilaw? Hindi ito unang bisis niya sa bahay ng komandante. Ayon mismo sa pangalawang komandante, nakilala niya si Wen Yan. Binibining Wen. Nagkita na naman tayo. Eksakto. Sinadya niyang akitin ang pangalawang komandante para sirain ako. Ganitong babae, itinataguyod mo pa sa pamilya Wen. Hindi ko pa nakikilala ang pangalawang komandante, hindi ko alam kung bakit. Binabastos ako ng walang ebidensya. Paninirang puri. Ayon mismo kay tagapangasiwawang, 5 araw bago. Nakita niya ang pangalawang komandante kasama ng babaeng ito. Tagapangasiwa Wang.
Nakita kao mismo. 5 araw bago. Sumakay sa sasakyan ng pangalawang komandante. Pagkakamali kaya't magpakilala tayo muli. Kilala ko ang pangalawang komandante. Ano ang sinasabi Montag? Noong araw na yon, natapilok ako at naawa ang komandante kaya't inihatid niya ako pauwi. Si Mianer ay dalagang may pinag-aralan, alam niya ang mga alituntunin. Hindi dapat makipag-ugnayan sa lalaki kaya't itinago ko ito. Kaya pala matagal nang gusto ni pangalawang komandante si Mianer. Pero, ano ang kinalaman ng pagkakakilala ko sa pangalawang komandante sa insidente ng ilaw? Siyempre may kinalaman. Nang hapong iyon, nakita ko mismo ang binibini. Binigyan ng pera ang mekaniko para patayin ang Ed. Sabi pa niya, kapag namatay ang Ed, siya na lang ang magiging binibini ng pamilya Wen. Talagang magaling akong mag-alaga ng aso. Wen Mian, sigurado ka ngayon. Katarantaduhan, may ebidensya ka ba? Siyempre wala kang ebidensya. Dahil ikaw talaga ang gumawa nito. Nakasulat dito ng malinaw, puting papel at itim na tinta. Si Ji Wang ang nagbayad sa mekaniko upang sirain ang SKY lantern ng militar at patayin si Mianer. Tumigil ka, Tanga. Hindi ito ang sulat ko. Hindi? Subukan mong sulatan, malalaman natin. AMA, kahabagan. Ang ikalawang asawa ang nag-utos sa akin. Sabi niya, kung susundin ko ang kanyang utos, bibigyan niya ako. Huwag kang magsinungaling, pupunitin ko ang bibig mo. Ama, hindi totoo ito, hindi ko ginawa. Si Mianer ay kasintahan ng ikalawang komandante. Ilang ulo mo ba para bastusin ang pamilya ng militar? Ikulong ang babaeng ito, walang dapat magpalaya, nang walang pahintulot ko. At itong babaeng ito, bagbugin ng malala. Opo, AMA, inozenta ako. halika rito. Buti na lang nandito ka. Huwag kang mata ko, Mianer. Anuman ang mangyari, ipagtatanggol kita. Ginamit ka lang ng iba. Masaya ka pa. Ama, dinala ang damit mula sa Chuloj. Sabi, umorder ang ikalawang dalaga kaninang umaga. Tulat Montag. Nakatayo sa ilaw. Hindi ka ba natatakot mamatay? Bakit mo ako tinulungan ngayon? Ikalawang dalaga, hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Kung hindi mo pinagkakatiwalaan, huwag gamitin. Huwag mong isipin na dahil tinulungan mo ako, mananatili ka. Ikatlong dalaga, talaga bang hindi mo ako naalala? Ikaw, Salamat sa inyo, ginang at dalaga, sa paglilibing sa aking anak. Si Wang Lingxi ay may masamang asal at nakipagtalik sa ibang lalaki. Ayon sa batas ng angkan, isa sa ilalim sa pig cage. Lingxi. Pakiusap, iligtas mo ang anak ko. Wala siyang matutuluyan. Iligtas mo siya, pakiusap. Ginang. Ang jede na ito ay may halaga, ipagbili mo na. Ilibing ng maayos si Lingxi. Sa totoo lang, kami ang may kasalanan sa iyo. Salamat sa kabutihan mo, Ginang. Maliit. Hindi mabayaran.
Pangit ang itsura ko. Baka masayang ang matalas na mata ng ina. Hawakan mo itong pabango. Pumunta ka sa Kingshu at hanapin si Iyarzao. Tutulungan ka niya. Salamat po, ina. Binibini. Ang jade pendant ng ina. Nabili ko na pabalik. Hindi ko malilimutan ang kabutihan noon. Walang kakayahan si Wangrong. Ngunit handa kong maglingkod sa binibini. Bakit hindi mo? Pasukin ang lungga ng tigre para makuha ang anak nito. Kung ako ang magsumbong nito. Hindi maniniwala ang ama. Pero kung ang binibini ang magsasabi, iba na ang magiging resulta. Kumpara sa sakit ni Lingxi, maliit lang ito. Tita Wang, ang galit kay Lingxi nasa puso ko. Ang katarungan para sa kanya, pati na rin sa aking ina. Ako mismo ang maniningil. Ikaw na maliit kung hindi dahil sa mga lihim mong plano. Hindi ako mapapariwaran gayon. Ang kwartong ito walang hangin. Kung nababagot ang pangalawang ina, bigyan ko kaya siya ng kasama? Anong gagawin mo? Natatakot ka? Hindi ba ito ang paborito mong kasama noon? Tay. Ta. Ina, bakit mo ginawa sa sarili mo ito? Si Wenmian na maliit. Nangahas siyang magpalabas ng daga para kagatin ako. Ina, ano ba sinasabi Montag? Tako si Mian Hindi niya kayang gawin yon. Anak, kaninong anak ka ba talaga? Dahilan mo pa ang maliit na yon. Naloloko ka na. Zalba. Wenmian. Babayaran mo ito. Gagawin kitang pinagpira-piraso. Madaling sabihin, pero simula nung ball sa Governor's Mansion, pinoprotektahan siya ni Papa na parang mga mata niya. Paano namin siya magagalaw? Wala naman siyang ibang ipinagmamalaki, kundi ang pagiging nobya ng Young Marshal. Kaya't ang lakas ng loob niyang maging bastos. Kung hindi siya mapapahamak ang mukha, pupugayan ko naman ang puri niya. Tingnan natin kung tatanggapin pa siya ng Governor's Mansion. Pagkatapos maging basahan ng iba. Saan tayo pupunta mamaya, mga puso ko? Hindi ba't ito yung magandang babae sa ball? Siya ang aking pangalawang anak, palaging nasa bahay. Ang ikalawang dalagang Wen, ang nobya daw ng ikalawang Young Marshal. Oo, nobya.
ang nobya ni Kinte. Gusto kong laruin siya ng husto. Ginoong Liu, tagay ko sa iyo. Sandali. Dalagang Wen, ang swerte naman. Wu, ang sarap ng alak. Bakit hindi tayo? Magtagay? Binigyan mo ako ng droga. Pasensya na. Hindi ako sanay uminom. Maging mabait ka. Kinakatawan mo ang pamilya Wen ngayon. Kung hindi ka maganda ang asal, papatayin ka ng matanda. Ang binatang Liu na ito, talagang perpekto. Malibog, marumi, at may koneksyon sa pulisya. Kapag may nangyari, mahihirapan ang Governor's Mansion na makialam. Huwag kang masyadong magsalita. Ikaw ang pinakamalikot sa buong pamilya Wen. Nasaan siya? Ayon sa ulat mula sa Wen Mansion, ang ikalawang dalagang Wen ay pumunta sa Paramount para sa birthday party ni Ginoong Liu. Nobya ko na, nagdiwang pa para sa ibang lalaki. Pumunta sa Paramount. Bitawan mo ako. Hindi ko pwedeng bitawan ang nahawakan ko na. Babaeng hayop, hulihin ninyo ang putang ito. Ilagay siya sa loob ng kwarto. Bini-bini. Puso K.O. Tumakbo ka pa. Bakit hindi ka na tumatakbo? Bitawan mo ako. Ako ang nobya ng ikalawang Young Marshal. Kung hahawakan mo ako, hindi ka pababayaan ni Kinte. Sigish, gusto kong makita kung paano niya ako, hindi palalampasin. Hawakan mo siya. Inumin mo ito. Wen Mian, malapit nang makita ng buong Jiangcheng. Ang iyong kahalayan, gusto kong makita. Sa oras na iyon, pangalawang komandante, kung gusto ka pa niya. Pangalawang komandante, tulungan mo si pangalawang binibini. Si binibini ay Buksan mo ang iyong mga mata. Ito ang pangalawang komandante ng Governor's Mansion. Pangalawang komandante, iniutos ni Ji Liu na walang sinuman ang maaring umakyat. Umalis kayo. Buwisit. Sino ang may lakas ng loob na magulo sa birthday party ng anak ko? Ikaf. Ano naman kung birthday party? Kung gagalawin niyo ang aking kasintahan kahit isang daliri, sisiguraduhin kong walang sinuman sa inyo ang makakalabas ng buhay. Alam mo ba kung sino ako? Pangalawang komandante, BA? Hindi ba't may kasunduan ang pangalawang binibini sa Governor's Mansion? Paano siya naging kasama ni Ji Liu? Hindi ko inaasahan. Mukhang tahimik si pangalawang binibini Wen. Pero sa likod ng mga pintuan ay ganito pala siya kalandi. Hindi ko inaasahan. Pangalawang komandante, patawad. Hindi namin alam na kayo pala ito. Siya ang nagdala sa amin dito.
Umalis na kayo. Nakukulayan ka na ba ngayon? Wen Mian. Wen Mian. So werte talaga si binibini wen. Halos naabot na ang puso. Hindi swerte, kundi teknik. Marunong ka talaga sa lahat, pati sa sayaw ng karayom. Kuya, oras na para palitan ang gamot ni Ate Mian. Ako na ang bahala. Ano pang ginagawa mo dyan? Ano ang balak mo? Kung talagang may balak ako, mapipigilan mo ba ako? Kintay gusto mo na ba ako? Ang tunay na puso ng lalaki. Ang pinakamabisang sandata. Alam mo ba ang kapalaran ng mga nagtatangka sa akin? Hindi ba't ito ang gusto mo, pangalawang komandante? Gusto mo ako, pangalawang komandante. Hindi mo mapigilan. Ang tapang mo. Hindi ka ba natatakot na patayin kita? Hindi basta-basta mahuhulog ang ikalawang komandante. Sa isang babae, di ba? Kommandante. Hindi ba't sinabi kong kumatok muna bago pumasok? Paumann hin po. Kommandante. Kung susubukan mong mangakit ng ibang lalaki, papatayin kita. Inutusan kitang dalhin si Mianer para makipagkita. Pero nawala mo siya. Tatay, malandi talaga yang si Mian, baka. Nasa kung saan ngayon nakikipagkalantari. Mian ano NG nangyari es ayo? Anong nangyari? Tanungin mo ang asawa mo. Ikalawang komandante, anong ibig mong sabihin? Hindi ba't sinabi kong si Wen Mian ay akin? At ginusto niyo pa ring saktan siya, muntik na siyang mamatay. Ikalawang komandante, tiyak na may malaking pagkakamali. Ito ba ang magandang asawa na pinakasalan mo? Nangahas pang lagyan ng droga ang aking nobya. Komandante, pakiusap, huwag kang magalit. Sisiguraduhin kong mapapagsabihan siya. Huli na ang lahat, ngayon ay siya ang mamamatay. O ang buong angkan mo ay sasama sa kanya. Komandante, nagkamali ako. Alam ko na ang pagkakamali ko. Patawarin mo ako. Alam ko na ang pagkakamali ko. Talagang alam ko na. Mianer, magsalita ka naman. Iligtas mo ako. Ikalawang komandante, ako si Mianer ang nagkulang sa pag-iisip. Kaya nangyari ang lahat ng ito. Pakiusap, huwag po kayong magalit sa akin. Kung ganoon ang sinabi ng asawa ko, papaubaya ko na ang buhay niya. Salamat po, komandante.
Tumigil ka. Sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Ang asawa ko ay hindi makakarinig ng masasamang salita. Putulin mo ang kanyang dila. Gino. Binabalaan ko kayo. Si Wenyan ay akin. Sa loob ng 10 araw, ako mismo ang kukuha sa kanya. Sa panahong iyon, kung may kahit isang hibla ng buhok niya ang mawala, pananagutan ng buong angkan mo. Opo, komandante, huwag kayong mag-alala, si Mianer ay mahalagang anak ng aming angkan. Alagaan ko siya ng mabuti. At titiyakin kong hindi siya masasaktan kahit katiting. Ginoong Wen, may sasabihin ako sa aking nobya. Ah, Siege. Ikalawang komandante. Ang kinuha mo ay masyadong mabigat. Ito ay mas magaan at bagay sa'yo. Nakaputok ka na ba? Kung makikinig ka ulit, hindi lang isang tainga ang mawawala sa'yo. Talagang kahanga-hanga ang binata. Ulitin mo. Binata. Oras na para umuwi. Kinte. Gusto ko lang maghiganti. Huwag mong seryosohin ang nararamdaman mo. Hindi pa gumagaling ang sugat ni inay. Huwag kang magalit. Ito ang gamot na espesyal kong inihanda para sa iyo. Suntukin mo ako. Hindi mo alam kung masisira ang mukha ko. Paano kaya magwawala ang binata? Wenmian, ahas ka. Hintayin Montag ako. Hindi kita patatawarin. Ahas. Kumpara sa ginawa ninyo sa nanay ko noon. Ano ba ito? Paumanhin. Hindi ko talaga alam na gagawin iyon ng binata. Nanay, walang kinalaman si Wenmian dito. Kuya, ano ba talaga ang nangyayari sa iyo? Pinutol ang dila ni nanay dahil sa babaeng ito, pinagtatanggol mo pa siya. Tama na, ginawa ito ni Kinte. Ano ang kinalaman niya? Mianer, tayo na. Ikaf. Hindi ka ba nila inapi? Huwag kang mag-alala, nandito ako. Kuya, ang binata ay napakalupit. Natatakot ako, ayokong pakasal sa kanya. Huwag kang matakot. Mianer. Ano ang nangyayari? Kuya, hindi pa gumagaling ang sugat ni Mianer. Pwede mo ba akong tulungan maglagay ng gamot? Kuya, ano kaya ang mangyayari kung malaman ni Daddy na ginagumo ako? Ano kaya? Ano ang sinasabi Montag? Kuya, wag. Daddy, tulungan mo ako.
Daddy, Mian Ea. Sabihin mo sa akin kung ano talaga ang nangyayari. tatay, pumasok ang kuya sa kwarto ko at sinabing papahiran ako ng gamot Tapos, hinila na niya ang damit ko. Tatay, hindi ganito, itong putang ito ang nanggulo sa akin. Zalo. Kapatid mo siya sa dugo. Tatay, hindi talaga ganito. Hindi ganito, nakita ko mismo, paano magiging pet. Putang ina Montag. Mga tauhan, dalhin ninyo ang salot na ito at paluin ng malakas. Halis. Tatay. Mian okay ka na. Ako, Nandito ang tatay mo, walang mangyayari sa iyo, natakot ka. Magpahinga ka na ngayon. kuya, mag-ingat ka. Masira ang mukha ko. Hindi mo kayang bayaran. Putang ina, bakit mo ako ginago? Ilang taon ka nang nananakit ng iba. Hindi mo ako ginahasa. Pero may iba ka bang ginahasa? Tita, nakatago na ako. Maliit na Wenmian, tita. Narinig ko na ang yapak mo. Kino. Ano ang gagawin Montag? Noon, dinungisan mo ang puri ni Lingzi. At nagsinungaling ka pa sa harap ng tatay. Sinasabi mong si Lingzi ang nanggulo sa iyo. At pinatay siya sa pigpen, nakalimutan mo na ba? Ang ginagawa ko ngayon, ginagawa ko lang sa iyo. Ang ginawa mo sa akin. Mian, kung papatayin Montag ako. Hindi ka pababayaan ng tatay. Talaga? Sa tingin mo, ipagtatanggol ka ng tatay mo? O ipagtatanggol niya ako, ang nobya ng ikalawang general? Nanay, tulungan mo ako. Huwag kang mag-alala. Hindi kita papatayin. Nagsisimula pa lang ang laro. Pamilya Wen, ang sakit na ibinigay ninyo sa akin. Babayaran ko ng libo-libo. Sa sarili kong kamay. Lingzi. Binigyan kita ng hustisya, ikalawang binibini. Hustisya. Hindi pa sapat. Binibini. Ang luha ay sandata lamang. Kumusta na ang ipinagawa ko? Huwag kayong mag-alala, binibini. Kumakalat na ang balita. Malalaman na ito ng opisina ng gobernador militar. Kintayhe, magiging baril mo ba ako? Ano sinasabi mo? Totoong totoo. May nagbalita mula sa bahay ng mga Wen. At sinubukan siyang abusuhin. Hindi ba ito si G? Vin? Bakit napilay ka sa loob lamang ng ilang araw?
PFFT, ano ba yan? Bakit ang laki ng galit mo? Putanggi ng ven miyan. Tu, niloloko ako. Tay, ano po ba yan? Nagtitinda pa kami dito. Sapat na ba? Sapat na, sapat na. Dapat alis na kayo? Ang tapang mo hinawakan mo ang tao ko. Hindi ako. Siya ang nanulsol sa akin. Hakyos up, hataparin niyo po ako, hanggang ako. Hindi ko na siya gagalawin kahit isang hibla ng buhok. Salita lang yan, walang kasiguraduhan. Ito lang ang tanging paraan para masiguro ang kaligtasan ng aking asawa. Huwag kayong mag-alala, Tay. Si Wenchen na hayop na yon ay nawalan na ng kakayahang magkaanak. Hindi na niya masasaktan si GNG. Vin. Siyempre naman, hindi ako nag-aalala. Hindi ba niya mahulaan ang iniisip ni Wenchen? Ni hindi nga siya malapitan ni Liutong. Lalo na ang isang hamak na Wenchen lang. Epigit-pia kayo. Ang gusto niya. Ibibigay ko. Ang baril na hindi niya kayang iputok. Ako ang magpapaputok para sa kanya. Pangalawang komandante, saan kayo pupunta? Malaking tulong ang ginawa ko para sa kanya, dapat may gantimpala yon. Hindi ba yan si Wang, ang tagapangasiwa ng pamilya Wen? Binibini, may tao sa labas. Ipinabigay po sa inyo ng personal ito. Shiksyong, bakit siya pumunta? May problema kaya sa bahay? Binibini. Shiksyong, bakit ka pumunta? Sinabi na sa akin ni nanay at tatay, sumama ka na sa akin ngayon din. Ito ay sarili kong desisyon. Vin miyan, nababalif ka na ba? Kintayhe, talaga bang pakakasalan mo siya? Hindi mo ba alam kung anong klaseng tao siya? Hindi mahalaga kung anong klaseng tao siya. Ang mahalaga ay, siya ang pangalawang komandante ng opisina ng gobernador militar. Miyan sabihin Montag akin. Talaga bang umibig ka sa kanya? Shiksyong, huwag kang mag-alala. Hindi ako pakakasal sa kanya. Ang gusto ko lang ay ang titulo bilang kasintahan ng pangalawang komandante ng militar. Kapag tapos na ang lahat, tatalikuran ko ang kasunduan. Ang titulo bilang kasintahan ng pangalawang komandante ng militar. Bitawan mo ako. Ano ba ang gusto mo? Bitawan mo siya. Hindi mo ba gusto? Kung ganon, tulungan kitang gawing totoo ang titulo mo. Bitawan mo ako. Miyan Dalhin sa himpilan ng militar. Kintehe, bitawan mo ako. Kintayhe. Ano ba ang balak Montag? Gusto mong malaman? Makinig ka ng mabuti sa labas at matuto. Ilapag mo ako. Pangalawang komandante. Hindi pa tayo kasal, maging disente ka. Kasal. Ang taong gusto ni Kintayhe ay maaaring kunin kahit kailan. Hindi mo ba gusto ang titulo bilang asawa ng komandante? Ngayon din ibibigay ko sa'yo. Akala mo ba kapag nakuha mo na ako, ay malugod akong mananatili? Ang sinasabi mong katapatan ay hindi makakapigil sa akin. Ngayon hindi ka na nagpapanggap. Natuto ka na bang magpaputok ng baril? Ano ba gusto mo? Kung hindi mo gusto ang dangal, siguro naman ang buhay mo. Kinte, ano ba ang balak mo? Ano sa palagay mo ang gusto ko?
At tatandaan kong tinuruan kita ng paggamit ng baril. Panahon na para tingnan ang natutunan mo. Kinte, ang baril ay para sa kalaban, hindi para pumatay ng inosente. Kalaban? Paano mo nalaman na hindi siya kalaban ko? Kinte, wala siyang kinalaman dito, pakawalan mo siya, pwede ba? Pakawalan mo siya. Pwede. Kung ikaw ay magpakasal sa akin at maging asawa ng komandante, Kuya, nawawala ka na sa sarili mo. Si Ate Mayan ay kasintahan mo. Kim Jae-ru, bumalik ka sa kwarto. Hintay, ito ang mansyon ng gobernador. Hindi ito kampo ng militar. Kung ganito, kapiaran. Habang buhay kang mamumuhay kasama ng baril mo. Buti na lang may foresight ang asawa ng gobernador na pinakasunduan ang anak nila nung bata pa. Kung hindi, Sa ugali ng iyong master, paano siya makakapag-asawa? Ako na ang magpapakain sa'yo. Siguro natakot ka ng husto. Huwag kang matakot, nandito ako. Hindi ka pwedeng saktan ng kuya ko. Miskin, okay lang kung mamatay ako. Pero ang senior brother ko, inosente siya. Sinusunod lang niya ang utos ng aming master at mistress na bisitahin ako. Hindi siya karapat-dapat mamatay. Yung lalaki BAS-ahal? Huwag kang mag-alala, nandito ako. Ipoprotektahan ko siya. Salamat, Miskin. Mian Bakit ka nandito? Bakit ka nandito? Senior brother, okay ka lang ba? Sino itong dalaga? Ito ang kapatid ni second young master, si Miss Jayaru. Gago talaga ang kuya ko, ang tindi ng pagkakasakit. Tara, ilalabas ko na kayo. Mian Ikaf, Bilisan mo. Pasensya na, Miss Yaru. Kung hindi tayo aalis ngayon, huli na. Young Master, pinakaf ni Miss Yaru ang Montag. Tinulungan niya ang senior brother ng asawa mo para tumakas. Samahan niyo ako, uhuliin natin sila. Opo, Senior brother, tumakbo ka na. kung alis ka, sabay tayo. Huwag kang mag-alala, hindi agad madedetect ng taang kuya ko. Talaga? Itapon niyo siya sa bilangguan. Senior brother, Mrs. Saan ka pupunta? huwag mo siyang galawin. Siya lang ang anak ng aming master at mistress. Pakawalan mo siya ngayon din. Kesa sa kanya, unahin mo ang sarili mo. Second young master, pakawalan mo lang ang senior brother ko. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Paano kung ngayon ko sabihin gusto kitang maging akin? Mas importante ba talaga sa'yo ang lalaking to kaysa sa dangal mo? Bumalik tayo sa mansyon ng gobernador. Ang dali mo pa ring lokohin. Ibaba mo ako, gago ka. Kaysa mag-isip ng masama sa akin, mas mabuti pang pag-isipan mo. Kung paano mo ipapaliwanag kay Jero mamaya. Si Young Marshal. Ano nang gagawin? Si Agnes Jayaru ay tapat sa akin. Tiyak na alam niya ngayon na ginagamit ko siya. Kailangan kong mag-isip ng paraan para mapakalma siya.
Second miss, hindi ka pwedeng pumasok, second miss. Vinmian, ang tapong emo. Ginagago mo ako. Ano ang nangyari SIO? Ethos Jayaru. Ako naman talaga ang nobya ni Second Young Marshal. Mga bagay na ito ay mangyayari rin naman, pero si Second Young Marshal, siya. Anong nangyari sa kanya? Ginamitan niya ako ng dahas. Hindi ko akalain na ganito pala si kuya. Ethos Jayaru, pasensya na, hindi ko dapat ginamit ka. Pero sobrang takot talaga ako. Okay lang. Huwag kang mag-alala, nandito ako, bibigyan ko siya ng leksyon. Pasensya na, Ethos Jayaru, niloko kita muli. Second young marshal. Ngayon nakita mo na kung anong klaseng tao siya. Hindi ka karapat-dapat maging kuya ko. Ang pang-abuso sa babae. Kaya mo palang gawin, kaya ayaw sa'yo ni Ed Wenmian. Mas gugustuhin pang mamatay kaysa manatili. Anong ginawa ko? May mukha ka pang magtanong. Anong ginawa mo, hindi mo alam? Ano na namang sinabi mo sa tangang ito? Kintahi, binabalan kita. Huwag kang lalapit kay Ed Wenmian. Emga tauhan. First miss, ilabas ang mga gamit ni Ed Wenmian. Bago ang kasal, hinding-hindi ka na makakalapit kay Ed Wenmian. Ang tuso mong tupa. Ginagago ka na ni Mrs. Hindi ka piagalit. Ano ba ang alam mo? Ito'y larong mag-asawa. Wala akong nakikitang ganyan. Ed Wenmian, ito ang kwartong ipinahanda ko para sa'yo. Nakatira ako sa katabi, siguradong hindi ka guguluhin ni kuya. Salamat, Ethos Jayaru. Ito si Fenglin. Siya na ang mag-alaga sa'yo mula ngayon. Huwag mo na akong tawaging MS Jaro. Tawagin mo na lang akong Ete, ako na ang bahala sa senior mo. Mian er. Wag na, alam ko na ang lahat. Ang kasal ng Wen at Liu, hindi mo kayang labanan mag-isa. Sinong nagsabing mag-isa ako? Mian er. Sa ugali ni Second Young Master, hindi ako makakaalis sa Governor's Mansion sa ngayon. Kung hindi ako makakaalis, mas mabuting manatili na lang ako ng maayos. Ano ang balak monta? Senior brother, may plano ako, umuwi ka muna. Ingat ka sa lahat ng bagay. Fenglin. Pumunta sa kwarto ni Second Young Master. Kumuha ng isa niyang kamiseta. Sipo, madam, pupuntahan ko na. Isama mo rin siya. Opo. Sinabi ni madam na dapat hintayin niyong master sa kwarto ang madam. Magsusorry at magmamakaawa si madam sa iyong master. Ikaw ba ang lalabas? O ako ang kukuha sa'yo? Halika. Sino ang nag-utos sa'yo na isuot ang damit ko? Basang-basa ang damit ni Mianer. Kaya, nais kong hiramin ang damit ni Young Master. Magkapatid kayo ni Jero, walang damit na may susuot. Bakit hindi sa kanya humiram kundi sa akin? Kung ayaw ni Second Young Master, hubarin ko na lang. Hi. Huwag mong hubarin lahat. Iwanan mo ako ng dalawa.
Ito ba ang paraan mo ng pagsusori? Inay. Lingsi. Ipaghihiganti ko kayo. Ulitin natin. Masaya si Kuyan ngayon. Siyempre masaya, kakain na tayo. Young Master, ito ang impormasyong pinahanap mo. Ang ina ni Miss Wen ay si Zhao Ruoyun, nag-isang anak ng pamilyang Zhao na kilala sa medisina sa Jiangcheng. Zaroyon. Bakit ngayon ko lang narinig ito? Dahil namatay si Madam Wen 5 taon na ang nakalilipas. Ang manggagamot ay hindi makapagpagaling sa sarili. Hindi ganun, Young Master. Si Madame Zhao ay pinatay ng malupit ni Emar. Vin, pagkamatay ni Madame Zhao, itinapon ni Emar Wen si Miss Wen sa probinsya at iniwan sa pangangalaga ng kapatid sa dugo ni Madame Zhao na si Zhao mo. Kaya naman handa siyang isakripisyo ang lahat para gibain ang pamilya Wen. Pero si Wen Zhenqing ay tuso. Paano tayo magsisimula? Matalino talaga si Wen Zhenqing. Pero may anak siyang tanga. Nasaan si Wen Chen? SA Casino. Ano ang ginagawa natin dito, Young Marshal? Manood ng palabas. Dapat na ibalik ang Wen Mansion sa may-ari nito. Sugal ka ng sugal, matigas ang ulo mo. Tatay, ano ang ginagawa mo? Ano ang ginagawa ka o? Tanungin mo ang kuya mong magaling. Ginamit niya ang Wen Mansion at yung An Pharmacy bilang pusta sa sugal. Ano? Kuya, nababalif ka na ba? Tatay, parin ito sa pamilya. Lugi na ang Yong An Pharmacy. Akala ko mananalo ako ng malaki. 10 ang sugal, 9 ang talo. Kailangan pa bang ituro sa iyo ang ganitong katotohanan? Tatay, wala nang ibang paraan ngayon. Ang tanging solusyon ay kunin agad ang titulo ng Wen Mansion. Ito ba ang hinahanap mo, ate? Bakit nasa iyo ang titulong ito? Natalo ni Young Master Vin ang Wen Mansion SA Governor S Mansion. Natural na nasa amin ang titulo. Malaki. Sino ang mas malaki sa akin? Pera. Nanalo na naman siya. Ang galing ng kamay niya, ang swerte. Ginawa na po namin ang iniutos ninyo. 3 araw nang panalo si Wen Chen. Ang swerte talaga ni Young Master Vin. Pero ano ang saysay na maliliit na sugal na ito? Gusto mo bang sumugal na malaki? Naubos na ang pera mo sa akin. Ano pang ipupusta Montag? Ang buong kasino ko at lahat ng aking ari-arian. Hasta kayo ang Wen Mansion at Yongan Pharmacy MO. Isang malaking sugal. Hindi siya maglalakas loob. Sino ang hindi nakakaalam na si Young Master Wen ay tunay na duwag? Ano ang sinasabi Montag? Hindi ba tama ang sinasabi ko? Vincent, wala ka ng silbi sa pamilya Wen. Ano pa ang magagawa mo para sa pamilya? Hindi na ako pinapansin ni tatay dahil kay Wen Mian. Kung hindi ako makakagawa ng kahit ano, mawawala ang pamilya Wen sa atin. Siege, Sugal. Ikaf, ikaw ang hunghang na nagtangka sa akin. Ano ang masama kung nilingan kita? Hindi ba't ganito rin ang ginawa ninyo? Noong nilingan ninyo ang ari-arian ng aking ina, ginamit ninyo ang kabaitan ng aking ina. At ginamit ko ang inyong kasakiman. Paano ako nagkaroon ng isang walang utang na loob na anak na tulad mo? Walang utang na loob. Sino ba talaga ang walang utang na loob sa atin? Noong mga panahong wala ka talagang wala. Ang lolo ko ang nagturo sa'yo kung paano magsimula mula sa wala. Ngunit dahil lang hindi ka nagkaanak ng lalaki ang nanay ko, pinatay mo siya ng buong buo. Alam mo na pala lahat. Hindi lang alam, ngayon ako na ang maghihiganti para sa kanya. Anong balik Emo? Wen Zhenqing, ang taong tulad mo walang puso at kaluluwa.
Hindi karapat-dapat mabuhay sa mundong ito. Vin Mian. Ako ang iyong tunay na ama. Manner, si Ginoong Wen ay iyong tunay na ama. Huwag mong gawin ito, Binfu. Salamat sa hindi pagpatay, Young Marshal. Isang Montag. Sandali. Sino nagsabing papayagan ko kayong umalis? Ngayong araw na ito sa kwartong ito. Sa apat ninyo, isa lang ang lalabas ng buhay. Anong ibig mong sabihin, Young Marshal? Literal na ibig sabihin, mamamatay kayong apat o isa lang ang mabubuhay. Kayo na ang bahala. Kuya, anong gagawin mo? Ngayon, ako lang ang dapat mabuhay. Pinatay KO silang lahat, second Young Marshal. Pwede na ba akong umalis ngayon? Kintehi, sinungaling ka. Ang pangako ay para lang sa mabubuting tao, hindi sa mga tulad mo. Inay, nagawa ko na. Ayokong maging biktima. Gusto kong ako na ang mananakit. Lingxi, naghiganti na ako para sa'yo. Yaong mga humamak sa'yo. Yaong mga nagparatang sa'yo. Lahat sila ay nakatanggap ng nararapat na parusa. Sa mahabang panahon. Ikaf lang mag-isa. Tiyak na nalungkot ka. Huwag kang matakot, inay, kasama mo na ako. Tita Wang, Bakit? Bakit hindi mo ako pinapatay? Patay na si Lingxi, patay na rin sila. Anong saysay ng buhay ko? Tita Wang. Kumalma ka. Hindi ka lang tagapangasiwa ng pamilya Wen. Ina ni Lingxi. Ikaw si Wang Rong, ikaw ang iyong sarili. Sa mga panahon ng kaguluhan, habang mas mababa ang halaga ng buhay, mas kailangan mong mabuhay ng maayos. Binibining pangalawa. Hindi ito. Ang unang bahagi ng iyong buhay ay puno ng puot. Ang huling bahagi ay dapat para sa iyong sarili. Ang jade pendant na ito ay may halaga pa. Ibenta mo ito at magtayo ng maliit na negosyo sa bahay. Ang jade pendant na ito ay iniwan ng iyong lola. Paano mo ito basta ibibigay? Mianer, bata ka pa, hindi mo pa alam ang hirap ng mundo. Bilang babae, sa gitna ng kaguluhan, mahirap ang bawat hakbang. Kung hindi tayo magtutulungan, paano tayo mabubuhay ng maayos? Salamat po ginang.
Binibining pangalawa. Binibining pangalawa, hayaan ninyong alagaan ko kayo sa bahay ng General. Hindi ako mananatili sa bahay ng General. Ano ang gagawin mo sa hinaharap? Tinuruan ako ng aking guro ng mga kakayahan. Hindi para maging alipin ng iba. Sa panahon ng kaguluhan, ang buhay ay parang damo. Babalik ako sa King's Hoo para tumulong sa mga may sakit. Gumawa ako ng malaking plano para tulungan ka. Hindi mo ba ako dapat pasalamatan? Binibining General. Salamat. Ginawa ko ang lahat ng ito. Isang salamat lang ang ibibigay mo. Parang ang kuripot mo. Sapat na ba? Kulang pa. May mga kaaway pa ba ang ginang? Bakit mo ito tinatanong, General? Akitin mo ako ulit. Tutulungan kitang patayin silang lahat. Ang galing mo na ginang, huwag magmadali, sa bahay na lang natin ito pag-usapan. Kinte. Huling gabi. Wala na tayong utangan. Pasok. Myanmar, ito ang mga halamang gamot na hinihingi mo. Anong gamot ang gagawin mo? Pampahid ng peklat. Nasugatan ka? Hindi para sa akin. Para kay Kintehe. Talagang nahulog ka na sa kanya. Gusto mong i-cancel ang kasal. Nakamit ko na ang aking paghiganti. Oras na para umalis ako. Myanmar, lalaki rin ako. Nakikita ka o. Ang second yung Marshal ay tunay na nagmamahal sa'yo. Ano naman? Pag-isipan mong mabuti. Kapag na-cancel ang kasal, wala nang pag-asa. Sa inyong dalawa. May sarili siyang adhikain para sa bayan. Ako naman, may tungkulin bilang doktor. Magkaiba talaga ang mundo namin. Kung magsasama man, puro away lang ang aabutin. Myanmar, Kuya, huwag ka nang magsalita, alam ko ang gagawin ko. Umuwi ka na at magpahinga. yung Marshal, saan ka pupunta sa ganitong oras? Bisitahin ang kwarto mo. Binisita ng second young marshal ang kwarto mo. Magnanakaw ka ba ng bulaklak? Kung ang bulaklak na yon ay si Myanmar. Okay lang kahit mapintasan. Biro lang. May ibibigay ako sa'yo. Ano iyon? Halikan mo muna ako, sasabihin ko. Kung ayaw mong sabihin, huwag na. Ito ay ipinagawa ko pa talaga. Sana magustuhan mo. Second young marshal, ano ito? Pag-propose, ang babae ni Kintehe dapat kumpleto sa lahat. Itong bagay na galing sa kanluran, ituring na nating pangako. Second young marshal. Ang dami ko ng beses na nagsinungaling sa'yo. Bakit mo pa rin ako gusto? Masaya akong maloko mo. Wen Mian. Pakasal na tayo. Hayaan mo akong maging sandigan mo. At maging lakas mo sa mundong ito.
CJ, kailan ang kasal natin? Pinakonsulta ko na sa ikawalo ng susunod na buwan ay mabuting araw. Bibigyan kita ng pinakamarangyang kasal sa buong Jiangsheng. Mahigit kalahating buwan pa. Dapat nasa Kingshu na ako noon. Halika. Second young marshal, naset na ang kasal. Pero hindi pa napipili ang kasuotan sa kasal ni Mayaner. CJ. Ako mismo ang pipili para sa'yo. Maaga kang magpahinga, Mrs. Sasamahan ko kayo. Tulungan mo ang kuya mo kumuha ng dokumento sa hall. Ako. Bilis, bilis. Naghihintay kami sa'yo. Kintaihe, Putangina Montag. Bakit mo ako dinala rito, pangalawang komandante? Napili ko na ang kasuotan sa kasal, pumili ka ng ilang gusto mo. Manatili ka rito at protektahan ang sarili mo. Mag-ingat! Matuto kang magmaneho. Para kahit wala ako sa tabi mo, kaya mong protektahan ang sarili mo. Madalas ka bang makatanggap ng ganitong pagtatangka sa buhay, pangalawang komandante? Sa panahon ngayon, ang buhay ang pinakawalang halaga. Kaya nga inaasahan ko na kahit wala na ako. Kaya mo pa ring mabuhay ng maayos. Kaya nga inaasahan ko na kahit wala na ako. Kaya mo pa ring mabuhay ng maayos. Kinte. Paumanhin. Sa pagkakataong ito, niloloko pa rin kita. Mayaner, Pangalawang komandante. Ito ay, susi ng kotse. Pagkatapos ng kasal natin, tuturuan kitang magmaneho. Mag-aral kang mabuti, tuturuan kita. Ano ito? Ikaw ay magpapawalang bisa sa kasal. Bakit? Hindi ba't napagkasunduan natin? Tutulungan kitang maghiganti. Ikaw ang magiging babae ko. Bakit ka biglang nagbago ng isip? pangalawang komandante, magkaiba tayo. Magkaiba. Ikaw ay lalaki, maaari kang mag-aral at maging opisyal. O kaya ay lumaban sa digmaan at maging general. Ngunit ang landas naming mga babae ay laging nakakulong. Ang pagsama sa akin. Ang magiging landas mo. Ang misis ng komandante pinag-uusapan ng lahat. Ngunit ayaw ko ng imbitasyon patungo sa mataas na pinto. Gusto kong magbukas ng sarili kong landas. Pangalawang komandante, hindi mo ako mapipigilan. Kaya nga.
Hindi ko naisip na pakasalan mo ako. Wen Mian. Niloko mo lang ako. Paumanhin, naganti na ako. Aalis na ako. Naganti na. Nagpanggap. Talagang matapang. Ang binata komandante. Inakit mo ako sa kama. Kung ayaw ng pangalawang komandante, magsusuot na lang ako ulit, Mianer. Ginamit mo lang ba ako bilang sandata mo? Mabuting sandata ang pangalawang komandante. Wen Mian, lahat ay plano mo. Maingat na isinakatuparan. Pumayag akong sumali sa laro. Tanggap ko ang pagkatalo sa pag-ibig. Gusto ko lang malaman ang pang-akit noong araw na yon, ang mga araw ng pagtanggap sa akin. Wala bang kahit katiting na pagmamahal? Kahit konti lang. Hindi tayo magkatulad ng mundo. Saan manggagaling ang pagmamahal? Walang may lakas ng loob na lokohin ako, Wen Mian. Hindi ka ba natatakot na patayin kita? Patayin man o pahirapan. Nasa pangalawang komandante ang kapangyarihan. Nararapat lang ang parusa sa pagpapahirap sa puso. Bakit ka umalis? Pangalawang komandante, kung lalaban ka sa digmaan, maging matagumpay ka sana. Huwag kang masyadong uminom, pangalawang komandante. Nandito ka para pagtawanan ako. Wala akong romantikong relasyon kay Wen Mian. At kahit meron, anong problema? Kaya mong makipagkumpetensya sa mga armas. Pero hindi sa isang babae. Nagtuturo ka sa akin. Kuya, hindi mo ba gustong malaman kung bakit umalis sa'yo si Etmayan? Una, hiling kong matagumpay ka sa digmaan. Pangalawang komandante. Pangalawa, hiling kong magpakasal tayo ng tapat. Pangatlo, hiling kong makatulong sa mga may sakit. Kilalang-kilala ang pangalawang komandante. Nag-alala lang si Mianer. Baka magkaroon ka ng maaming asawa sa hinahara. Kaya umalis na ako. Gusto mong tapat na pagsasama. Paano mo nalaman na hindi kita ibibigay ang lahat? Gusto mong tumulong sa mga may sakit. Paano mo nalaman na hindi kita susuportahan? Pupunta si Linche sa Qingzhou. Oo. Guro, Bumalik ka na Mianer. Kamusta si Second Young Marshal? Hindi ka ba niya pinahirapan? ina. Pinawalang bisa ko ang kasal namin. Pagkatapos nun, mananatili ako sa bahay. Mananatili ako sa bahay para alagaan kayo ng maayos. Ano ang plano mo sa hinaha? Ako ay isang manggagamot. Pagkatapos nito, maglilingkod ako sa mga may sakit. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit ang daming tao? Hindi mo pa ba alam? May dumating na magandang doktor sa Juantang. Nagpila ang lahat para magpagamot sa kanya. Ito ay rayuma, gagamitan ng acupuncture para maayos ang daloy ng enerhiya. Uminom ka ng gamot, unti-unting gagaling. Humiga ka at maghubad. CJ,
Miss Wen, ilang taon ka na ba? Mayroon akong ilang ektaryang lupa. Second yung Marshall, ito ay klinika, lugar para magpagamot. Kung magwawala ka rito, magagali si Miss Wen. Magpagamot. Ako rin magpapatingin. Zenobe ayan? Akala mo ba porket mayaman ka pwede mong paalisin ang tao? Hindi naman sa iyo ang klinikang ito. Pa sa mga walang sakit, pwede kayong kumuha ng gintong bar sa akin. Kinta tama na ang kalokohan mo. Ikaw mismo ang nagsabi, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Walang nagturo sa'yo. Hindi dapat paniwalaan ang mga lalaki. Lalo na kapag nasa kama. Kita-kita na lang. Kinte, Mian bakit bigla kang lilipat? Mianer, sabihin mo ang totoo. May ginawa ka bang problema sa labas? May utang ka ba? hindi. Lanan. Second young Marshall, guysing ka na. Mianer, hindi ba't pinawalang bisa nyo ang kasal? Ano ang nangyari? Huwag na, unahin natin ang pagliligtas. Ito ay trangkaso. Mian tulong montag ako. Guro, huwag kang magpaloko sa kanya. Nagkukunwari lang siyang may sakit. Vin Mian. Pinagdudahan mo ba ang kakayahan ko bilang doktor? Kung ganito ka lang kasuklam sa akin, mian. Linche, hayaan mo na lang akong mamatay sa daan. Kung mamamatay ka, lumayo ka ng mamatay. Ang doktor ay dapat may mabuting kalooban. Paano kita tinuruan? Ikalawang komandante, gabi na. Sarado na ang mga klinika sa paligid. Sa tingin ko, manatili ka na lang dito ngayong gabi, okay? Master, Sigs na Mianer, tulungan mo ang ikalawang komandante papunta sa kwarto. Ang pagpapanggap na may sakit ng ikalawang komandante ay nagamit din. Ikalawang komandante, bakit mo pinipilit ito? Mian. haharap ka pa sa akin na nagpapanggap. Tumayo ka na. Kinte, Mianer, grabe ang sakit ko. Wala na akong lakas para tumayo. Hayaan mo na lang akong humiga dito sa sahig. Malamig naman dito sa sahig, baka lumala pa ang lagnat ko. tutulungan kitang tumayo. CJ. Mianer, grabe ang sakit ko. Kailangan ba ng acupuncture? Hindi naman. Anong sakit ang kailangan ng acupuncture? Ako na lang magkakasakit. Ikalawang komandante. Ininom mo na ang gamot na dala ni Iyars Hao habang mainit pa. Miss Wen, bigla na lang naninigas ang kamay ko. Kailangan ko ng tulong mo dito. Ayaw kong uminom. Pag gumaling ako, di mo na ako papansinin. Sana hindi ka na lang uminom at mamatay ka na lang. Mianer, baka magkaroon ako ng mataas na lagnat sa gabi. Huwag kang mag-alala, hindi ka mamamatay sa lagnat. Okay lang kung mamatay ako. Kawawa lang si Jero, mawawalan siya ng kuya. Malulungkot kaya siya. Ano ba talaga ang gusto mo? Samahan mo naman ako. Pag gumaling na ako, aalis na ako agad. Hilo na ako.
Ikalawang komandante, may iba ka pa bang hiling? Myanmar, pumapayat ka ng pumapayat. Dati kang kasama ni Ilril Wen. Dapat alam mo kung ano ang paborito niyang pagkain. Sakay na. Madam, gusto ko ng pansit. Master, Madam. Halika. Tikman mo ang aking luto. Pangalawang komandante, hindi dapat ito. Hindi pa kayo ganap na gumaling. Ako na ang bahala dito. Guro, ina. Umupo. Sa kampo, ako ang pangalawang komandante. Ngunit sa bahay, ako ang inyong manugang. Hindi ba't natural lang na ang isang manugang ay magluto para sa pamilya? Huwag kang magmalaki. Wala tayong anumang relasyon ngayon. Myanmar, mabuti ang intensyon ng pangalawang komandante. Ang lasa na ito. Mula nang pumanaw ang aking kapatid na babae, hindi ko na ito natikman muli. Subukan Montag. Halika Myanmar, kumain ka ng pansit. Wow, paborito ni Myanmar ang pansit na ginawa mo, ina. Wen Mian, pakasalan mo ako. Alam kong hindi ka isang babaeng nakakulong sa bahay. Ikaw ay isang puting kalapati na lumilipad sa kalangitan. Sa tabi ko, hindi lang ikaw ang asawa ng komandante. Ikaw ay ikaw mismo. Ang pangalawang komandante, iba pala sa mga bali-balita. Hindi pwede, pangalawang komandante. Mahina ang aming Myanmar, hindi niya kakayanin ang iyong pagsubok. Alam namin, ang iyong dalawang dating asawa ay parehong namatay dahil sa iyo. Ginang Zhao, ang aming komandante ay matagal nang nasa kampo. Hindi pa nag-asawa. Si Myanmar ang aking una at tanging asawa. Kung pakakasalan ko si Myanmar, hindi ako magkakaroon ng ibang asawa. Sinabi ni Myanmar na gusto niya ng isang tao lamang sa buhay niya. At ako ay buong puso niyang mamahalin. Komandante, hindi ka dapat maging limitado sa akin. Maaari kang maging isang dakilang leader. Upang protektahan ang mga tao. Sa hinaharap, may mas mabuting babae na sasamahan ka. Wen Mian. Ako si Kim Tae-he, isang sundalo at higit sa lahat, isang lalaki. Kung hindi ko kayang protektahan ang babaeng mahal ko, paano ko mapoprotektahan ang buong mundo? Myanmar. Kung mananatili ka sa Qingzhou, makakatulong ka lamang sa ilang tao. Ngunit kung sasama ka sa akin, makakatulong ka sa buong lungsod ng Jiangcheng. Ang mga sugatang sundalo sa kampo ay nangangailangan sa iyo. Ang mga taong naghihirap sa digmaan sa Jiangcheng ay nangangailangan sa iyo. Ako rin ay nangangailangan sa iyo. Pangalawang komandante, may nangyari kay Jiaro. Myanmar, hintayin mo ako. Sasama ako sa iyo. Huwag mo akong tawaging ina, wala akong anak na tulad mo. Hinayang naman, nagbuntis ng hindi kasal. Mgata. Hatakin palabas ang babaeng walang hiya na ito. Sino ang may lakas ng loob? Kuya. Nanay, ano ba itong ginagawa mo? Si Jero ay yung tunay na anak. Tunay na anak. Nang siya at si Liu Tong ay nagkakagulo sa kama. Naisip mo ba na siya ay aking tunay na anak? Jayaru, bakit ka naman ganyan katanga? Kung ayaw mong umalis, maaari kang pumunta ngayon sa mansyon ni Liu at magmakaawa kay Liu Tong na tanggapin kabilang kanyang kabit. Huvak. Hindi. Kuya, ayokong maging kabit. Ayaw mong maging kabit. Ano ba ang gusto mo? Nasira na ang iyong pagkababae. Sino pa ang magkakagusto sa iyo? Ang babaeng walang dangal. Ano ang pagkakaiba sa mga babaeng kalye? Tama na. Ang dangal ng babae ay hindi nasa ilalim ng saya. Ano naman kung nasira ang pagkababae? Noong ikaw ay ikinasal sa ama ko, hindi ba siya rin ay may karanasan na? Hindi pareho iyon. Ang iyong ama ay lalaki. Lalaki. Sino ba ang nagpasya na ang lalaki ay maaaring magkaroon ng maraming asawa? At ang babae ay dapat sumunod ng walang tanong. Hindi siya yung anak. Ngunit siya ay magpakailanman na aking kapatid na si Kim Tae-he. Kung ayaw mo sa kanya, akin siya. Jeru, sumama ka sa akin. Jayaru, ano ba talaga ang nangyari? Ang unang pagkikita namin ay sa isang piging. Nilagyan niya ako ng gamot at dinaya ako. Naisip kong manatili sa kanya, ngunit hindi ko inakala na ako ay isa lamang libangan para sa kanya. Papatayin ko siya. Kuya, pakiusap, huwag. Jayaru, kapag inapi ka, dapat mong matutong lumaban. Huwag mong hayaang tapakan kanila.
Ano ba ang ginagawa mo? Ibalik mo iyan. Pakiusap, may mga bagay pa silang hawak sa akin. Hindi pa siya dumating. Ginoong Liu, ang iyong babae ay hindi sumusunod. Hindi sumusunod. Marami akong paraan upang siya ay sumunod. Puntahan Montag. Ibigay mo ito sa kanya. Oo. Jaya. Jayaru. Binibining Yahoo. Jayaru. Bitawan mo ako, hayaan mong mamatay ako. Ano ba? Ate Mian, hayaan mong mamatay na lang ako. Ganito na ang itsura ko. Walang may gustong tanggapin ako. Zeno Naksabi. Ako si Shaolin. Handang yalay ang lahat ng ari-arian ng pamilya Zhao bilang dote. Upang hingin ang kamay ng panganay na anak ng gobernador militar na si Kinjaru. Ano ang sinasabi Montag? Alam kong mababa ang estado ko. Hindi karapat-dapat sa pamilya ng gobernador militar. Ngunit, handang yalay ang buhay ko para masiguro ang iyong kaligtasan habang buhay. Hindi ka ba natatakot sa mga tsismis sa labas? Anong sismis? Ang kilala kong binibining Kin ay ang pinakamabait at pinakakaibig-ibig na tao sa mundo. Pero hindi ako pababayaan ni Liu Tong. Ako na ang haharap sa kanya. Huwag, Ate Mia. Huya, mauna ka na at sabihan mo ang pangalawang komandante. Ako na ang aayos kay Liutong. Umayos ako kayo. Nang isang beses. Kaya kong makaalis muli. Mga ganitong lawan, marami pa akong ganyan. Ang pinakamasaya sa akin ay ang magbahagi sa iba. Mas masaya ang sama-samang saya, hindi ba? Binibining Kin. Ikaf. Ano ang kailangan mong gawin para ibigay mo sa akin ang mga iyon? Talagang malalim ang samahan nina, Binibining Wen at Binibining Kin. Handa kang mag-isa para sa kanya. Ganito na lang Binibining Vin. Kung papayag kang palitan siya, pakakawalan ko siya. Ano sa tingin mo? Wen Mian, nababaliw ka na. Vin Mian binabalan kita. Kapag hinawakan mo ako, bukas, ang mga larawan ni Kinjaru ay kakalat sa buong Jiangcheng. Ikalat mo. Sa kapangyarihan ng pamilya ng gobernador militar, kayang pigilan ang balita sa pamamagitan ng kaunting pera. Pero ikaw, ihiwain ko ang iyong laman pira-piraso at ipapakain sa aso. Ikaf. Dalawang pagpipilian. Kung hindi, papatayin kita. O ibigay mo sa akin ang mga iyon. Wen Mian, akala mo ba ang pagbagsak ng Liu Mansion? Wala na bang ibang tao sa pamilya Liu? Sigurado ako na sinabihan mo si Kinte, di ba? Oo, walang kwenta ako. Hindi ako kasing galing ni Kinte. Kung hindi ko kayang patumbahin ang opisina ng gobernador, gagawin ko itong isang pugad ng kalaswaan. Gagawin ko ito sa harap niya. Gagahasain ko ang kanyang nakababatang kapatid na babae at ang kanyang kasintahan. Tumigil ka. Ilapag mo ang baril, kung hindi, Papatayin ka Ozia. Ilapak Montag. Ilapag. Ilapag. Kintaihe, ang yabang mo, ngayon naman nahuli ka. Mian. Anong balik mo? Sige Noong Liu, ang talino mo. Hindi mo ba alam na kayang tumago sa dalawang puso? Pababain mo ang mga tao mo. O magsasama tayong mamatay. Subukan mo ako. Isang hampas lupang babae para sa isang mayaman. Pwede na iyan. Tingnan natin kung mas mabilis ang iyong kutsilyo o ang bala ko. Kinte. Binibining Jaru, hindi ako ayaw gamutin. Kinte. Natakot ako sa iyo. Akala ko hindi na kita makikita ulit. Mahal. Kailan mo ba ako papakasalan? Depende sa susunod mong mga ginagawa.
Wen Mian,